ang napakalakas at overpowered na Yuji Itadori ng Jujutsu Kaisen Modulo kontra kay Gojo Satoru at kay Ryomen Sukuna. Sino nga bang mas malakas sa tatlong ito? Sa sobrang tindi ng dinidisplay na abilities and performance nitong si Yuji sa Jujutsu Kaisen Modulo, napakarami nang nagsasabi na at this point, nalampasan niya na-exceed niya na si Gojo at si Ryomen Sukuna. Isang napakainit na hot take nito guys dahil alam nyo naman napakatinding discussion, napakatinding argumentong pagdadaanan para lamang masagot ang tanong na yan. Ang dalawang pinakamalakas na sorcerers na kinatatakutan sa loob ng kwento ng Jujutsu Kaisen, to the point na itong si Gojo literal na kinatatakutan ng lahat, at itong si Sukuna pinagtulong-tulungan pa ng natitirang pinakamalalakas na sorcerers para lang matalo. Pero ang magsisilbing pinaka-highlights, ang pinaka-argumento sa tanong na ito ay kung magagawa bang talunin at lampasan ni Yuji ang napakatinding arsenal ng abilities ni Sukuna, ang napakatindi nitong battle IQ at ang infinity naman ni Gojo Satoru. Especially since nakita nga natin na may Black Flash at Will na itong si Yuji Itadori. O it is not explicitly confirmed, hindi ito na-state sa loob ng manga. Sa context ng narrator, hindi ito nabanggit. Pero kung may reading comprehension kayo guys, hindi dapat kayang mag-land ng Black Flash ng kahit na sino sa loob ng verse, maging ang pinakamalalakas na mga sorcerers. Maging si Gojo, maging si Sukuna, hindi nila yun na-pull off. Sadyang kusa yung nailaland ng isang sorcerer kapag nasa zone na sila. Sobrang baba at literal na talagang napakababa ng percentage na pwedeng makapagland ang isang sorcerer ng Black Flash. Na nakita naman natin guys sa main series, nakapagland nga si Yuji ng 8 consecutive Black Flashes. Pero ang Jujutsu Kaisen Modulo version ni Yuji guys, nagagamit niya na ito ng walang kahit na anong combination of attacks nang hindi pumapasok sa zone. Literal na unang atake pa lang kaya niya nang mag-land ng Black Flash. May mga magsasabi na hindi naman daw kayang kontrolin nitong si Yuji ang Black Flash. Pero kung iisipin nyong mabuti at kung iintindihin nyo ang context ng panel sa chapter na yon, malinaw na binalak at pinlano ni Yuji na mag-land ng Black Flash sa isang suntok lang. Nang makita niyang umatake sa kanya na isang alien si Moria na itong si Oski, napansin niya ang body composition nito na para bang mas durable talaga ito kumpara sa mga normal na mga humans. Kaya nga binanggit doon ni Yuji na hindi naman daw siguro mamamatay itong si Oski kapag sinuntok niya ito gamit ang ataking ilo-launch niya. Dahil kahit papano, medyo durable daw ang katawan nito. Habang china-channel din nitong si Yuji ang kanyang curse energy papunta sa kanyang kaliwang kamay, napansin din nitong si Mino na almost instantly naipon talaga ang curse energy nitong si Yuji papunta sa kanyang kaliwang kamay, kaya kinilabutan talaga sila. At tulad nga ng ine-expect natin guys, successfully nakapag-land ng Black Flash doon si Yuji. Napakakalmado, napaka-effortless. Meaning wala siya sa zone, walang kahit na anong requirement. Nagawa niya yon at na-pull off niya yon nang dahil lang sa gusto niya. The very meaning ng Black Flash at Will. Pero tulad nga ng nabanggit nyo, tama pa rin kayo dahil hindi naman to kinonfirm at hindi to na-state sa loob ng kwento. Mainly, reading comprehension lang pinagbasehan natin. May mga magsasabi na ano kung ganun, Black Flash lang yon. Hindi yun ganun ka-significant, hindi yun ganun ka-OP. Pero dyan kayo nagkakamali, yun ang isa sa pinakamalalakas na atake sa loob ng verse. Napakadami ng benefits, napakatindi ng damage sa target. Na-explain na natin before, no need na i-explain natin dito at kung palagi kang nakasubaybay, naiintindihan mo to. Napakatinding damage ang tinatamo dito ng kalaban at mas lalo pang na-amplify. Mas lalo pang tumataas ang voltage na kung sino mang nakapag-land nito. As for the other abilities naman ni Yuji, tulad na lamang ng blood manipulation, all throughout these years, sa dinami-dami ng taon na lumipas guys, 68 plus years, talagang na-master na ito ni Yuji. Nakita natin kung gaano katindi ang kanyang simpleng piercing blood na hindi pa nga maximum power. Binanggit doon ni Yuji na baka napasobra daw ang ginawa niya, na indirectly nag-i-imply, nag-hold back pa siya doon. Tinansya pa nitong si Yuji ang kanyang atake para masigurado na hindi ganun katindi ang destruction, ang damage na magagawa ng kanyang atake. Sa piercing blood na yun pa lang, napaka-OP nun guys. Hindi yung isang arrow lang, multiple arrow na napaka-accurate ng mga trajectory. Control na control ni Yuji ang napakaraming mga pinuntahan ng atake niyang yun, unlike ni Choso na kilala natin na ang isa sa pinakamalakas
na user ng piercing blood, ng blood manipulation, isang arrow lang nagagamit nito. Pero itong si Yuji, wala siyang vision, walang kahit ano, pure aura and sensory abilities lamang ginamit niya para hanapin ang mga targets sa loob. Accurately niya yung tinamaan lahat. And remember the word, nag-hold back pa dito itong si Yuji. Hindi lang yun ang application ng blood manipulation guys. Imagine kung gagamitin ni Yuji ang flowing red scale, palalakasin niyang kanyang katawan, palalakasin niyang kanyang senses gamit ang pag-overflow ng blood vessels sa kanyang mata, mas lalo pa siyang lalakas sa hand-to-hand combat. Ngayon, napakarami pa ng ibang abilities ni Yuji na pinag-usapan na natin sa ating previous analysis tungkol kay Yuji Itadori, pero pag-focusan natin dito ang possible mga abilities na pwede niyang gamitin kontra kay Sukuna at dito kay Gojo. At unahin na natin dito ang Shrine Techniques, ang Cleave and Dismantle. Nakita na natin guys, at this point, it is undeniable. Mas malakas ng Shrine Techniques nitong si Yuji kumpara kay Sukuna. Ang kanyang dismantle, nakita niyong lahat. Na-witness natin lahat. Isang simpleng dismantle na walang kahit na anong chant, walang kahit na anong pagpapalakas, nawasak niya ang napakaraming horde of cursed spirits. Ang explosion, ang destruction na naidulot ng dismantle niyang yun, mas malaki pa sa destruction na nagawa ng fuga ni Sukuna. At kung inaakala nyo na yon ay isang normal feat, nagkakamali kayo guys. Isipin nyo na lamang kung anong klase ng preparation ang kinakailangan ni Sukuna para ma-land, para ma-launch ang kanyang fuga. Ang kanyang furnace, isa sa mga requirements is that dapat na ilatag niya muna ang kanyang malevolent shrine. Dapat na ilatag niya muna ang kanyang domain expansion bago niya mailapag ang kanyang furnace. Pero itong si Yuji, isang gamit lang ng ability. Salita lang, dismantle. Nakapag-create ng ganong klase ng devastation. O there is a huge difference pa rin naman dahil ang dismantle na ginawa ni Yuji ay nakakapag-create lang ng slashing effect. Habang ang fuga naman ni Sukuna, literal na kapag nasa loob ka ng range nito, magiging abo ka. Oo, malaking pagkakaiba yun, pero tulad na nga ng sinabi natin earlier, napakalaki din na factor ng preparation at ng kakailanganin nilang pag-chant para i-launch ang ataking yon. At para dito kay Yuji Itadori, instantly, isang salita niya lang kaya niya nang i-deploy ang massive dismantle na yon. Isang dismantle na mas malaki pa sa world cutting slash ni Sukuna. Nakita din natin sa latest chapter ng labanan nitong si Yuji si Mahito na kayang-kaya din niyang i-pull off ang feat na ginagawa ni Sukuna, but on a different level. Hiniwa niya ang lahat ng bagay sa loob ng battlefield nila nitong si Mahito nang hindi man lamang gumagalaw, nang hindi binubunot ang kanyang dalawang kamay sa kanyang bulsa. Oo, nagawa ito ni Sukuna before, pero sa pamamagitan yon ng kanyang domain expansion, sa pamamagitan ng malevolent shrine. The only difference here is that walang ginagawa si Yuji guys. Literal na nakatayo lang siya doon, nagawa niya yun ng walang kahirap-hirap. Rason kung bakit maging itong si Mahito nga, hindi naintindihan kung ano nangyari. At gusto kong maintindihan nyo guys na hindi porket nagagawa din ito ni Sukuna ay pareho lang sila ni Yuji. Ginagawa ito ni Sukuna ng may chant, nang merong mga hand gestures kapag magde-deploy siya ng slashes. Hindi yun kailangan ni Yuji. Usang nahihiwa ang mga bagay sa paligid niya. So curse technique wise, lamang na lamang itong si Yuji kumpara kay Sukuna. Especially since ang shrine techniques ay isa lamang sa napakaraming techniques na tinataglay niya ngayon. Napakarami. Literal na sobrang dami guys na hindi niya natin kailangan banggitin dito. Sa shrine techniques pa lang, lamang na si Yuji sa kanya. Ang natitirang upper hand lang dito ni Sukuna kontra kay Yuji ay ang kanyang world cutting slash. At dito natin babasagin ang napakaraming mga assumptions ng napakaraming mga GGK fans ngayon na nagsasabi na pwede din daw gamitin ni Yuji ang world cutting slash. Diyan kayo nagkakamali guys. First of all, hindi talaga kasama sa shrine techniques ang world cutting slash. Napull off ito ni Sukuna sa pamamagitan ng nakuha niyang info mula kay Mahoraga. Kung wala si Mahoraga, hindi niya magagamit ang world cutting slash. Meaning ngayon na wala na nga itong si Sukuna sa katawan nitong si Yuji nang gamitin niya yon, hindi alam ni Yuji kung paano yun ipupull off ngayon. Not unless nagawa niya yung matuklasan matapos ang 68 plus years. But still, even with that considered, sigurado nga hanap ng paraan itong si Yuji na hindi siya tamaan nun. Hindi niya hayaan na mangyari sa kanyang nangyari sa kanyang Gojo Sensei na na-caught off guard kaya tinamaan ng lethal attack na yon. Domain expansion wise,
masasabi natin na pwedeng mas malakas itong si Sukuna kontra kay Yuji Itadori. But that is also an assumption. Sa tingin nyo ba guys, sa loob ng 68 plus years na pinapalakas, hinohone ni Yuji ang lahat ng kanyang abilities, hindi niya ba mapapalakas yun? Oo, merong isang barrierless domain itong si Sukuna, pero hindi din imposible na may ganon si Yuji. Sigurado nga hanap din siya ng way, gagawa din siya ng binding vow para hindi siya matalo ng isang nilalang na katulad ni Sukuna. At dahil alam nga natin na napaka-nonchalant ngayon ni Yuji, chances are baka hindi pa siya gumamit ng domain expansion. Baka gumamit lang siya ng Hollow Weaker Basket ng isang simple domain. But still, hindi natin dapat i-underestimate si Ryomen Sukuna, especially since busog na busog ito sa battle IQ at sa experience. Iba pa rin talaga ang nabuhay sa Heian era. Alam niya kung paano makipaglaban maging sa pinakamalalakas ng mga sorcerers. Unlike nitong si Yuji, matapos ang laban kay Sukuna, never nang nagkaroon ng malalakas na sorcerers tulad nila. At paano na lamang kung iligtas na naman ng plot armor itong si Sukuna at may maalala na naman siya na isang curse technique na pwede niyang gamitin kontra sa isang Yuji Itadori before. Ngayon mag-proceed naman tayo kay Gojo Satoru. Ang ibang mga feats, ang ibang mga arguments and debatable facts na binanggit natin kanina, mag-a-apply na rin yun guys kay Gojo. Ang pinaka magsaserve as a highlight na lamang dito kay Gojo ay ang kanyang Infinity. Oo, sa padamihan ng curse technique, sa padamihan ng choices and arsenal sa pakikipaglaban, sa pabilisan ng pagland ng Black Flash, lahat yon napupunta kay Yuji. Pero ang tanong, may magagamit ba si Yuji para i-bypass ang Infinity? Isang tanong na napakarami nang nagtatalo, sobrang tagal na nitong controversial topic guys pero walang sumasagot. Kaya sasagutin natin yan sa video na to. Ang sagot ay oo, and in fact, isang malala, isang hard counter itong si Yuji kontra sa Infinity ni Gojo Satoru. Oo, nabanggit natin kanina na ang ability na ginamit ni Sukuna para talunin si Gojo na ang World Cutting Slash ay hindi tinataglay ngayon ni Yuji or baka tinataglay nga niya sa pamamagitan ng pag-aaral, i-disregard natin yon. Sabihin natin na wala yon for the sake of the argument. But there are a lot more choices na pwedeng gamitin ni Yuji para i-bypass ang Infinity. At yun ay ang domain expansion at ang domain amplification. Unahin na natin guys ang domain expansion dahil napakarami sa atin ang alam ang ability na ito pero wala naman talagang deeper understanding tungkol sa barrier techniques na as much as possible mas gagawin nating mas maiksik, mas concise to the point na maiintindihan nyo lang kung paano mababypass ni Yuji ang Infinity ni Gojo sa pamamagitan nito. Ang ability na domain expansion guys, nakakapag-create ang kung sino mang naglatag or ang user nito ng isang barrier. Wherein, sa loob ng barrier na yon, meron kang sure hit effect. Literal, natatamaan ng kahit na sino doon. Oo, mame-maintain doon ni Gojo Satoru ang kanyang Infinity, pero mas masusunod ang sure hit effect ng barrier technique kumpara sa kanyang sariling innate technique. Dahilan kung bakit, nang ilatag nga noon ni Jogo ang kanyang Coffin of the Iron Mountain, kahit may Infinity pa rin si Gojo, kinailangan niya yung i-block at wasakin ang projectile na tatama sa kanya dahil kung hindi niya yung gagawin, tatamaan talaga siya nun kahit na may Infinity pa siya. The same goes nang mangyaring duelo sa gitna nilang dalawa ni Sukuna. O at first hindi pa yung tumatalab sa kadahilanan na naglalaban pa kanilang domains. Pero nang nawasak ng domain expansion itong si Gojo, kitang-kita nyo naman guys, may Infinity siya pero tumatagos ang slashes nitong si Sukuna. The only reason kung bakit hindi siya napapatay nun is that mas malakas pa rin ang kanyang innate technique kumpara dito sa slashes sa Malevolent Shrine ni Sukuna kaya hindi ganun kalalim ang slashes na nagagawa nito. So within two conditions, magagawang patayin nitong si Yuji si Gojo sa loob ng kanyang domain expansion. Ang unang condition is that dapat mas malakas ang domain expansion niya kay Gojo Satoru na hindi malabo considering kung gaano kalakas nga si Yuji ngayon. Mapupull off niya ito sa pamamagitan ng pag-overwhelm ng barrier technique ni Gojo sa pamamagitan ng pure na mastery at mas refined na domain expansion o sa pamamagitan ng ginawa ni Ryomen Sukuna before ng paglatag ng isang barrierless domain. At ang pangalawang kondisyon naman ay dapat mas malakas pa ang kanyang Malevolent Shrine kontra kay Sukuna to the point na ang slashes na nagawa ni Sukuna noon napaka-shallow, napakababaw na hindi mapatay si Gojo. Dapat mas malakas doon ang slashes na kayang i-output ni Yuji
na once natatamaan na ng mga sure hit effect ng slashes niya itong si Gojo, magkakat ito deep enough para patayin si Gojo, unlike nitong si Sukuna before. Na obviously, nakita nyo naman guys, nalampasan na nitong si Yuji ang shrine techniques nitong si Sukuna. Ang pangalawang paraan para matalo niya si Gojo Satoru at mabypass ang infinity nito ay ang paggamit ng isang domain amplification. Tawa din ito ni Sukuna before kontra dito kay Gojo sa nangyaring showdown nila sa Shinjuku, pero hindi lamang ganon kalakas itong si Sukuna. Hindi ganon katindi ang kanyang output, hindi din niya ma-overpower si Gojo kaya hindi siya dito nag-rely. Isang bagay na siguradong sigurado ako and alam kong aware na aware kayo na kayang i-pull off ngayon ni Yuji. Napakalayo ng diferensya nitong si Sukuna na nasa katawan ni Megumi dito kay Yuji ngayon sa version niya ng Yuji Itadori sa modulo. Pero ano nga ba ang domain amplification? Simply said, ito ay ang paggamit ng iyong barrier technique sa iyong sarili. Sa pamamagitan nito, nakukut mo ang sarili mo ng isang barrier technique ng sarili mong domain expansion. Dahilan kung bakit mananalify mo kahit na anong curse technique ng kalaban mo at kasama na doon ang infinity. Nai-explain ito dati guys nang mangyaring Shibuya incident nang ambushin nitong si Jogo, ni Hanami at ng iba pa itong si Gojo sa loob ng B5. So basically said, magagawang i-penetrate at i-bypass ni Yuji ang infinity nitong si Gojo sa pamamagitan ng domain amplification. Hindi natin kailangang mag-worry, baka mangyari kay Yuji ang nangyari kay Hanami. Hindi mangyayari guys dahil nakagawa lang doon ng isang napakalaking pagkakamali si Hanami. Nalinlang at na-deceive siya nitong si Gojo sa pamamagitan ng paggamit din ni Gojo ng kanyang sariling domain amplification sa pag-turn off ng kanyang sariling innate technique. Rason kung bakit bumalik si Hanami sa paggamit ng kanyang sariling innate technique at kinancel niyang domain amplification. Rason kung bakit nadurog siya ng infinity. And when it comes down to it, kapag gumamit na ng domain amplification nitong si Yuji, mag-hand-to-hand combat na sila nitong si Gojo dahil wala silang choice guys. Magka-cancel outan ng kanilang curse techniques, hindi sila pwedeng gumamit ng kahit na anong technique. Nasigurado ka naman guys, hindi matatalo si Yuji sa hand-to-hand combat. Oo, magaling ang hand-to-hand combat abilities ni Gojo na maging si Sukuna nga sa katawan nitong si Megumi ay pinahirapan niya. Hindi natin yun pwedeng ikumpara kay Yuji guys, especially since hindi normal na human ang katawan nitong si Yuji. Isa siya sa may pinakamatigas na katawan sa loob ng verse dahil isa nga siyang hybrid ng cursed spirit at ng mga human, kaya talagang on the different level ang durability niya. At tulad nga ng binanggit ko sa inyo kanina guys, may rason kung bakit isang hard counter itong si Yuji kontra kay Gojo. Once na magamit niya ng kanyang domain amplification, meaning magkakaroon na ng contact sa gitna nilang dalawa ni Gojo, sabihin na natin na oo, pantay sila, na hindi sila gaanong nakakapag-land ng magandang clean hit sa isa't isa, pero lugi pa rin siya kay Yuji guys dahil merong soul damaging attacks itong si Yuji. Tulad ng nakita natin sa laban niya kay Sukuna, kahit ma-block mo ang mga suntok ni Yuji, kahit ma-deflect mo ito, tatamaan ka pa rin ng damage at mismong ang soul mong makakatanggap nun. Which means, ang matigas na armor nitong si Gojo na magpoprotekta sa kanya sa kahit na anong atake, once na maalis yun, malambot na siya kontra kay Yuji. Ilang tama lang, unti-unting manghihina itong si Gojo at bababa ang kanyang output. At kung sasabayan pa ito ng Black Flash at Will nitong si Yuji, magiging itong overkill. Isipin mo na lang, Black Flash ang tatama sa'yo na dumadamage man ang soul mo. Gaano katindi ang damage nun at kung susunod-sunodin pa yun ni Yuji, saan ka napupulutin? The same goes para sa kanyang domain expansion guys. Nakita natin kung anong ability ni Yuji ng kanyang barrier technique although hindi natin alam ang pangalan nito. Ito ay ang Soul Dismantle. Isang dismantle na tinatamaan mismo ay ang kanyang soul. Which means, oo, kahit na hindi tablan gaano ng slashes ng malevolent shrine nitong si Yuji itong si Gojo, kahit sabihin natin na katulad ni Sukuna, shallow lang ang magagawa niyang slashes, tatamaan at tatamaan pa rin ng slashes na yon ang soul ni Gojo. Which means, once natamaan siya ng kahit na konting atake, once na mag-breakdown ng kanyang infinity, magiging napaka-vulnerable na niya at tatamaan siya ng soul dismantle. Na hindi pa natin sigurado guys, baka kaya pa nung mag-land ng multiple attacks din. Dahil nakita natin sa main series, isang atake lang kinailangan nun para talagang ma-break ang soul ni Sukuna. Well of course, madami din namang pwedeng gawin itong si Gojo, tulad ng paggamit ng kanyang sariling simple domain ng Hollow Wicker Basket
But I don't think that would make any much of a difference. Sadyang isang halimaw na lang talaga ngayon ang JJK modulo Yuji Itadori na ito. Pero kung kayo guys ang tatanungin, ano ba sa palagay niyo ang magiging outcome nito? Sinong mananalo sa tatlong ito kung sakaling pagsasagupain natin sila? Let me know about your thoughts in the comment section below at huwag niyong kalilimutan guys, bukas na bukas, maire-release na natin ang spoiler para sa Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 23. Kaya para ma-notify kayo, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin yun ang bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.